Good morning mga kagala. Ano ang ganap natin ngayon? Ayan, makatapos ako ulit ng pangunahing gawa natin araw-araw. Saka ako na ngayon susundan si D. Ginagawa namin mga kagala ngayon yung aming kulungan ng aming manok kasi nung mga nakaraan ay hindi na namin naasikaso sa dami na aming ginagawang dapat nang unahin. Kaya si D ay kanina pang nag-uumpisa para maayos yung aming kulungan ng aming mga manok kasi kawawa naman. Si Marikit kung saan saan na nakapangitlog ngayon, tapos namalaya namin naglilimlim na lang siya. Ang dami na pala dyan mga itlog sa kanyang pinuntahang lugar kung saan doon na lang siya ng itlog. Kaya sabi ko kay D, asikasuhin na namin ngayon kasi nakakaawa naman. Ayun si D, kanina pa siyang nagkukot-kot diyan. Tapos si Marikit, dito siya naglilimlim na dito sa taas oh. Kasi nga mga kagala, sobrang busy namin. Ay talaga hindi na namin naasikaso ang aming manok. Ayun siya oh. Diyan oh, yan. Kita nyo ba? Yan. Diyan siya naglilimlim. Tapos nung masilip ni Dit, sabi ko nga bisitahin niya at doon na siya lumilimlim. Ilang itlog din nasilip mo kay Marikit? 11 na itlog na daw mga kagala. Sana mapisa ng marami kasi kapag nagpipisa si Marikit ng mga itlog niya, maalaga naman siya kaya lang iwan ba yung mga itlog niya, ano lang, hanggang 3 lang ang napipisa. Tapos madalas, ano na, iisa na lang ang nangyayari. Parang ano siya, marami naman siyang mga itlog pero yung pagpisa niya, ano, mahina. Tapos madalas yung mga nagiging mga sisiw pa niya habang lumalaki, nagiging mga lalaki lahat. Kaya naku, kinakatay lang namin. Ayan si B1. Ayan oh, lumilimlim na rin siya dyan. Basta wala pa siya makakagalang 20 days. Hindi ko alam kung ilang araw ba yung paglilimlim ng baby. Total meron naman kami mga pawid na natira nung nagawa kami ng kulungan ng aming baboy ng bahay niya. Minatira kami siguro mga 20 peraso ng pawid. Kaya sabi namin ni D, kapag ginawang bubong yun ay malaki na rin naman. Kaya yun yung gagawin namin dito sa ginagawa ngayon ni D. Tapos maglalagay na lang kami ng totoo niyang pugad para naman kahit paano maging komportable ng pangingitlog ni Marikit at ng 3 naming babaeng manok. Yun mga kagala. Ang ginawa na lang ni D na pangkumpleto sa paghahaligi niya yung matitigas na kawain mga kagala. Yun tinatawag na kung sa kahoy man mga bagas na talaga. Tapos ano, pwede namang magawing ano yan, haligi, saka hindi naman yan madalas mababasa. Unti-unti lang ulit. Ito yung Rhode Island na galing kila Ate Pikabalag. Ayan. Hello sa'yo Ate Pikabalag. Ito na po yung itlog lang dati na binili sa'yo ni Mama. Ito na siya oh. Tapos ayun yung isa niya, yung babae. Ito yung lalaki. Pangalan nito si Rudy. Baka na dyan. Ito naman si Ruda. Ang cute ng ano niya oh. Pagkabalahibo niya, mahuganing ang kulay oh. Ang bigat. Ang bibigat nila. Ayan. Si Roda. Kinakastahan na rin itong mga kagala ni Rudy. Sana makarami tayo nito. Yan siya na. Ayan si Rode at si Ruda. Yan ang aming si Apple. Yan. Ang bigat din yan mga kagala. Grabe. Laki na niya. Ito naman galing ito kila ano. 4 na kilo na. Galing ito kila Kalupi na asip. Ayan. Si Apple. Si Oli mga kagala, yung dating pinapakita ko sa inyo. Ayun o, doon sa dulo. Malaki na rin siya mga kagala. Ito o, yung lumabas na niya tumatakbo. Ayan si Oli. Laki na niya. Ayun, may isa kaming sisiw, anak ni Marikit. Ay, lalaki pa rin. Puro lalaki mga kagala ang ano, aming sisiw. Ano kaya yun? Hayain na, disagana tuloy kami sa karne. Naubos na nga lang halos kakakatay namin no. Iilan na sila. Kaya ang gawa namin kapag kami ay walang ulam or kapag may pupunta dito, kinakatay na lang namin.
De, ang bilis mo baga. Nilalakahin mo na lang space. Lalagyan naman namin mga kagalay yan ng net. Kaya kahit medyo nilalakahin na ni D, pagkakaigihin na muna namin. Saka isa pa nga dahil nga bebenting pirasong ano lang yan, pawid. Para lang talaga may masilungan yung manok namin. Kaya talagang gagawa na lang ni D ng paraan para magkasya. Nilalabo-labo na ni D. Para medyo matapos na para makapaglagay na rin kami ng pugad niya. Okay mga kagala, nakatapos na kami at halos tapos na yung bubong. At ngayon ko na rin tatapusin yung aking pagbabahagi sa inyo ng aking vlog para sa paggagawa namin ng aming kulungan ng manok. At ayan, inabot talaga kami ng ulan pero nagbadali pa rin kaming matapos ito kasi bukas may work na ulit si Jel. Tapos, ayan, minadali ko na rin linisin para bukas iba-iba na. Kung may linisin pa man akong iba ay kunting-kunti na lang. Oh. Kahit paano ay nalinis ko na yung paligid niya. Tapos yung nandito kaninang nililimliman ni Marikit, inilipat na namin dun sa kabila. Ayun na siya. Binuhat na lang namin ni D. Hindi ko na nga nakunan kasi nga sobrang lakas ng ulan kanina. Yan. Sa susunod na araw ang gagawin naman natin yung pagbabawas ng ating net para maglagay ng net sa ating kusina. Yung net na mababawas dito mga kagala ilalagay natin dun sa ating kusina saka dito kasi hindi ito ganun katibay. Pero sabi niya magtatagal pa rin naman yan kahit paano kasi nga sayang naman yung pawid na natira namin kahit paano, 'di ba? Wala pa rin naman kaming pambili talaga para sa malakihang pambubong namin ng aming manok. Kaya ayan, kahit paano na pagkaigi naman namin. At hindi pa naman ganun karami talaga yung manok namin kasi puro lalaki palagit nakakatay namin. Kaya sa ngayon ay sapat naman yan para mabubungan ang aming mga manok tuwing umuulan. Tapos bali ito yung inilipat naming mga itlog ni Marikit. Ayan na siya. Yan, kanina naman umupo na siya dyan. Kaya lang dahil nga nandito pa kami, baka mamaya pa ulit siya babalik kasi tumutuka-tuka pa siya sa paligid. Oh, 'di ba? Oh, kisa maitapon 'yan at nabulok na pakinabangan pa ng aming mga manok. Para-paraan lang mga kagala. Oh, ayan. Tapos ayun na yung kanyang pugad kahit paano hindi na sila ganung mauulan na ng matindi. Okay, kahit paano ngayong Sabado at Linggo may nagawa kami ni D. Kasi Sabado at Linggo ang day off ni D, tapos minsan-minsan ay medyo naantala depende sa work niya. Pero okay lang naman, ganun talaga. Saka na-enjoy naman niya lahat ng mga ginagawa niya. Plus dito sa bahay. Okay mga kagala, dito ko na rin tatapusin na aking vlog para sa araw na ito para sa pagbabahagi namin sa inyo ng aming paggagawa ng aming kulungan ng manok. Masaya kami kasi kahit paano may nagawa kami ngayong Sabado at Linggo kahit paputol-putol, pero okay lang yan. Saka kahit paano hindi na mauulan ng aming manok kapag umuulan or umiinit, komportable na sila. Ayun lang mga kagala, maraming salamat sa inyong pagdaan, sa pagtambay at sa oras ng inyong ibinigay. Ingat kayo palagi mga kagala. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye bye!